Philippine Information Agency, Kapihan na Zamboanga. Sharing with you timely, accurate, and relevant information regarding government programs, projects, and activities. Catch us every Thursday at 4 p.m. on eMedia. Buenos dias, Zamboanga. Welcome sa PIA Kapihan na Zamboanga sa SM City Minpro. Hatid ng Philippine Information Agency, SM City Minpro, Mindanao Communicators Network, Mindanao Cable Television, at eMedia. We are live at PIA Western Mindanao Facebook page and other government agencies' Facebook pages. Also, we are live at PRO9 Facebook page, Zanorte News Flash, 1TV Philippines, ISA TV Channel 17, PCH Cable TV, and via cable televisions in Zamboanga City at MCTV and eMedia. Welcome po muli sa ating programang Kapihan na Zamboanga sa SMCT Minpro. We will discuss po important topics that will help you make more informed decisions wherever you are. Ngayon po, makakasama natin sa ating programa is from National Commission of Senior Citizens at pag-uusapan po natin yung mga promotion po ng kanilang mga advocacy and programs po dito sa buong Zamboanga Peninsula. And we are very happy po to welcome our guest, their OIC Director po. We have Sir Jory Padayogdog. Welcome po sa ating program, sir. Magandang araw sa lahat po ng nakikinig sa PIA Kapihan ngayong araw po. Magandang araw po, sir, and welcome po sa ating program. Like I mentioned po, gusto nating pag-usapan kung ano pa po yung mga programa, yung mga projects po ng NCSC dito po sa Region 9. And I'm sure recently po meron tayong mga nakandak na mga programs po dito sa Zamboanga Peninsula. First po, can you share po yung ating mga insights po on the recently concluded yung ating ceremonial distribution of cash gifts or RA 1192 qualified beneficiaries, and how many senior citizens po yung naka-benefit po nito? Naisagawa po ito sa Isabela City. We conducted our first ever inaugural cash gift distribution para sa RA 11982 na mga potential beneficiaries natin from Isabela City. And itong RA 11982, ma'am, ito ay isang bagong batas po na exactly 1 year po mula nang na-approve or it was signed by our President Marcos to become a law last February 26, 2025. Ginanap natin yung cash gift distribution wherein meron pong 13 na mga beneficiaries ang nakareceive po ng cash gift from the National Commission of Senior Citizen. And 12 po doon or 12 ay octogenarians and nonagenarians na nakareceive po sila ng 10,000 pesos po each beneficiary. While meron po tayong isang centenarian or 100 years old na nakatanggap po ng 100,000 pesos from the national government through the NCEC. It was the first time po, sinabi ko kanina, na nag-conduct po tayo ng cash gift distribution para sa RA 11982. And the program was conducted simultaneously all over the Philippines. So, yung mga regional offices, meron din po silang kanya-kanyang mga schedule na ginanap. And then for the NCR, dumalo mismo yung Pangulo ng Pilipinas, si President Marcos, para mag-witness. And siya po mismo yung nag-facilitate, nag-assist, nag-abot ng cash gift sa mga beneficiaryo natin in NCR po. It's good to hear po na may ganitong programa tayo, lalong-lalo na po sa ating mga senior citizens. And we are happy na nakandak po ito first time dito sa Zamboanga Peninsula in Isabela City. Ako curious lang po ako, sir, paano po yung mga ibang mga syudad natin, provinces natin or municipalities na makakandak rin po tayo ng mga cash gift payout din sa kanilang mga iba't ibang provinces? May chance po ba na lahat po talaga in the region ay mabibigyan? Yes, ma'am. Before naman po tayo nag-conduct ng cash gift distribution, may proseso naman po tayong sinusunod. As of today, about 46% of the total local government units, the city and municipality in Region 9 ay nakapag-submit o nakapag-endorse na po sila ng kanilang mga qualified beneficiaries for this program. Only the Isabela City, sila po yung isa sa pinakaunang nakapag-submit ng kompletong mga documents, validated na mga applicants from Isabela City. Kaya sa kanila din po unang ginanap yung cash gift distribution natin. But as to all the local government units in Zamboanga Peninsula ay aware na po sila and paunti-unti na pong nag-conduct ng validation yung mga personnel natin assigned in each province po in Zamboanga Peninsula.
So that's good to hear po no na lahat po mabibigyan kasi baka po ma-hurt na yung ibang mga senior citizens natin in different areas po dito sa region na kailan kaya sila din makakatanggap. And I'm sure lahat po talaga mabibigyan once validated po na yung kanilang mga information. Ayun, it's good to hear po na may ganitong mga programs po tayo. Expected po ba natin na matapos itong cash gift? May timeline po ba? Cash gift payout natin, may timeline po ba within the year 2025 po? Yes, ma'am. It is proposed, ma'am, na dapat lahat po ng mga nasubmit natin na potential beneficiaries na mag-receive this year ay matapos natin yung cash gift payout by first week of January 2026 pa. Bakit sa first week of January 2026? Kasi yung according sa guidelines, kailangan mo na i-reach, kailangan mo na abutin ni senior citizen, octogenarian, and nonagenarian yung milestone age nila. Kaya may mag-birthday man ng December 31, 2025. So hindi po natin sila pwedeng bigyan by December 15. So by first week of January 1, 2026, mabibigyan na po natin sila provided lahat po ng mga documents ay complied naman nila. Okay, that's good to hear po ulit, sir. No? Sir, paano po nakakatulong itong initiative na to? How has this contributed po sa well-being po of the beneficiaries, especially yung ating mga centenarian, no? Yung 100 years old po? So unang-una, ma'am, malaking tulong po talaga itong programa ng gobyerno, ang RA 11982. Because first, nabigyan po natin ng financial assistance yung mga octogenarian and nonagenarians and centenarians natin. Considering po sa edad nila, marami na po talaga silang pangangailangan like medical needs nila. Then, meron din sila mga unique na mga needs, ma'am, na yung do kaunti lang po yung amount na binibigay natin, only 10,000 pesos each, pero malaking tulong na po to at ginhawa na pwedeng mabigay natin sa ating mga beneficiary. Second is it promotes, ma'am, inclusivity, pati dignity sa mga senior citizen natin na octogenarian and centenarians kasi ang feeling nila masaya sila kasi na-appreciate or na-acknowledge yung contribution nila sa government natin, sa nation building, especially during their younger years. Yung marami talaga yung nagawa nila, ma'am, di ba? Yung skills nila, experience, pati the time na video sa kabataan nila, nag-work naman sila, nagtrabaho sila. So they are one of the builders of our nation at that time, nakapag-provide sila ng trabaho and then nakapag-provide sila ng tax sa ating bayan. They give also pride, no? Especially nakaka-proud naman po talaga na umabot sa ganyang edad. Kaya nabibigyan din sila ng pride with this gift that we are giving to them. Yes, ma'am. Yes. And then, sir, ito po yung mga na-contribute, no, sa ating mga well-being po ng mga beneficiaries natin. So far po sa nakandak na first ever payout po natin in Region 9 for the cash gift noong February 26, no, sa Isabela City. Ano po yung feedback po so far na na-receive natin from the senior citizens, from the beneficiary po sa cash assistance po na nabigay? So, grabe overwhelming po yung pag-receive ng mga participants natin, ma'am, including their immediate family na dumalo mismo sa event. Kasi una talaga, ma'am, nung nagsimula tayo sa pag-implement ng programa, may mga haka-haka po in doubt na totoo ba na mabibigyan sila ng cash gift na 10,000 pesos or baka isa lang itong profiling at hindi naman po talaga sila mabibigyan. But nung kahapon, nung nabigyan sila ng 10,000 pesos each, so masaya po ang pamilya nila, pati yung beneficiary mismo, ma'am. And then, mas na-encourage po yung mga ibang mga applicants natin na nasa 80, 85, 90, 95, and 100 years old yung edad na totoo pala na nagbibigay ng importansya yung government natin para sa i-acknowledge yung longevity at contribution ng mga octogenarian, nonagenarian, centenarians natin sa bayan natin. Nakaka-encourage din sa kanila, sir, na abutin pa yung edad na yan. No? Lalong-lalo na sa mga 60 years old natin ngayon na meron ganitong programa si government na hopefully by they reach at the age of 80, may matatanggap pa sila. Yes, ma'am. Tama. Mas nakaka-encourage din to sa kanila. Ito po, baka pwede lang natin i-clarify, sir, no, na ano yung process natin. Kasi baka akalain nila na mabilis lang yung proseso. Paano po yung process po para sa pag-approve po, sa pag-identify and verify po ng mga qualified beneficiaries natin? Unang-una po, ma'am, dapat yung lahat po ng mga beneficiary natin ay makapagsumite or submit sila ng kanilang application requirements 4 to 6 months
before or prior po nila ma-reach yung milestone age nila. So, once makapag-submit sila ng documents, kailangan po, sabi ko, 4 to 6 months. So, unang step po ay dapat pumunta sila sa pinakamalapit na OSCA or the Office of the Senior Citizens Affairs office in their municipality or city. And in the absence naman of OSCA office, so nandoon naman po establish yung Municipal Social Welfare Development Office or the CSWDO para sa mga syudad natin. Then once makapag-submit sila, ma'am, so mag-conduct po ng assessment and authentication po yung mga social worker natin in the LGUs to assess and to see if authentic or valid po ba yung mga documents na sinubmit nila or hindi siya fake. Then once assist na po ng LGU, so magkakaroon po sila ng recommendation, endorse po nila sa Mayor's Office. And then si Mayor's Office naman is mag-draft ng endorsement letter to us sa NCEC. Once ma-receive namin yung endorsement letter from the LGU, so mag-schedule na po kami ng validation. It is face-to-face na validation na yung mga personnel mismo namin pupunta po mismo sa barangay. So, plaza setting siya, but yung mga may bedridden natin or yung mga merong existing medical conditions ay pinupuntahan mismo natin, pati yung mga centenarians, ma'am. So, pagkatapos po ng validation ay in-endorse po natin yung mga validated list to Central Office. Then, once makita po ng Central Office na clean list naman, na malinis yung mga aplikante, wala po siyang duplication from other regions. So, i-inform na po natin yung mga LGUs na ito po yung mga validated list natin. Then, mag-schedule na tayo ng payout. So, medyo mataas-taas po yung proseso bago po sila mabigyan. Pero, yun po talaga na kailangan 4 to 6 months bago mag-birthday, mag-submit na sila para may enough time tayo mag-conduct ng assessment and validation process po. Ayun. So, thank you, sir, no, sa pag-explain sa amin ulit yung ating mga process. But before that, sir, meron ba tayong mga challenges din sa pag-verify ng ating mga documents po ng mga applicants? Isa sa pinaka-challenge talaga, ma'am, sa mga applicants natin is kung paano nila ma-comply yung ma-prove na yung edad nila ay 80, 85, 1995. So, one of the requirements kasi is kailangan birth certificate nila. Kaso lang, most of the octogenarians and nonagenarians kasi, during their time, hindi talaga sila kumukuha ng birth certificate, di ba? Or ang iba din ay late registered. Tinatanggap naman din po natin yung late registration. So, ang una kasing requirements, ma'am, is birth certificate. Yun kasi yung magpapatunay na ito talagang edad ni applicant. Pangalawa, kung wala naman silang birth certificate, pwede naman silang mag-issue ng PSA, National ID, yung photocopy po ng PSA ID issued by the PSA. Then, what if wala silang birth certificate or PSA ID? So, pwede any of the two, ma'am, na mga requirements like OSCA ID nila, Senior Citizens ID, marriage certificate nila, and then yung mga birth certificate ng anak nila, nakita naman doon kung ano yung edad ni nanay, the time na nag-deliver siya sa kanyang anak. Then, if ever nag-aral si nanay, lolo, at during their younger years, yung mga Form 137, Form 138, yung mga report cards, pati TOR, pwede siya. Mga Certificate of Employment. Then if ever wala talaga sila ma-comply na requirements, ma'am, and then member sila ng indigenous people, so pwede silang lumapit sa National Commission on Indigenous People para kumuha ng certification to certify na ito po talaga yung pangalan niya at edad. In case naman mga Muslim sila na brothers and sisters natin, pwede sila lumapit sa regional office ng National Commission on Muslim Filipinos. The same process, hingi sila ng certification na ito yung pangalan nila at edad. And lastly, kung wala talagang makomply na other requirements, pwede po yung affidavit of two disinterested person. Ibig sabihin, maghahanap sila ng 2 tao na within their community, na kaedad or mas matanda sa kanila to witness na ito talaga yung edad niya kasi classmate kami during their younger years. So in short, ma'am, hinanapan na po ng maraming paraan ng government na in case wala silang birth certificate or PSA issued ID, marami po mga secondary documents para talaga ma-receive nila yung cash gift. May other options po Maraming si government. And
sobrang, yun lang po talaga yung kailangan nila, proof lang of their age, Yes, no? tama, Ma-prove ma'am. lang nila, any document that will prove that they are 80 years old and above, mga ganon. So, ganon lang po yung requirement. So, mabilis naman po siya, no? Kasi, klaro naman po kung ano-ano yung mga documents na needed, kung wala talagang birth certificate. Pero yun talaga yung main na document, sir. Yes, ma'am. Yung una Oo. talaga, birth certificate. certificate. Kasi yun po yung ma-verify natin na ito na po yung edad ni nanay at tatay. Okay, thank you po sir for clarifying. Next naman po, challenges naman po sa pag-payout. Sa recent payout po na nagawa natin, any challenges po na encounter natin? So far po, wala naman po ba? So far, ma'am, very smooth po yung pag-conduct natin ng first payout natin in Isabela City kasi coordinated naman po siya prior the conduct of the activity. Then very supportive din po yung Isabela City natin government, ma'am. Sila po yung nag-provide ng venue. And then meron din pong caravan of services during the event. May nag-provide na mga may nagbigay ng orientation on dementia care, mga mental health awareness sa mga senior. Then meron din pong health assessment yung mga BP, and then sini-check up sila kung ano yung possible na mga karamdaman ni nanay tatay, and then pwede silang ma-recommend, mabigyan ng mga medicines po para sa kanila. And then aside from that, andun din po yung PhilHealth, ma'am. Kasi kinakailangan talaga na yung mga senior citizen natin ay may PhilHealth ID para ma-enjoy nila yung free annual regular check-up. Kasi may batas na dapat lahat ng mga senior citizens ay bibigyan ng PhilHealth ID. Wherein the government po natin, ma'am, ay nagbibigay po yan sila ng 7,000 pesos each allotment for each senior citizen na pwede lang ma-avail through Consulta Package Program ng PhilHealth. That's under Universal Healthcare Yes po po, ata. ma'am. Ang requirements lang naman is PhilHealth ID. Kung wala silang PhilHealth ID, hindi sila maka-avail. Ayun, maganda po pala yung nangyaring payout natin kasi naging one-stop shop siya. And may na tayo, meron ng engagement with the senior citizen, may learning pa sila, and then may mga free check-ups pa sila and services. So that's good to hear po. Apart from the financial services po, financial aid po, no, na binibigay po ni NCSC, ano pa po yung mga napoprovide natin na other forms of support sa ating mga senior citizens? So aside sa cash gift, ma'am, like the RA 11982 na program, meron po tayong 3 major programs of the NCEC. Number 1 is yung SICADNA, or the Senior Citizen Action for Development and Nation Building, wherein in-encourage po natin yung lahat ng mga senior citizens, individual or association or group, na kung gusto nilang mag-engage pa into livelihood projects, ma'am, so pwede po natin silang i-train, i-capacitate, and then i-coordinate po natin yung mga government units or yung mga agencies na pwede po makapag-provide sa kanila ng assistance. Like kung gusto nilang mag-engage into agriculture, so nandyan po yung Department of Agriculture. Kung gusto nilang, for example, mag-engage into enterprise like mga sari-sari store o yung mga processing na project, nandiyan naman po ang Department of Trade and Industry, pati DOST and other government agency. So yun po yung SICADNA, ma'am. We also conduct intergenerational activities under the SICADNA na in-encourage natin yung mga senior citizen natin to continue imparting their knowledge sa mga kabataan natin ngayon. Kasi alam naman natin, di ba, na paunti-unti nang nawawala yung mga magagandang asal or values natin as Filipinos. Pero yung mga lolo at lola natin, sila yung pwedeng makapag-train, makapag-impart ng values natin as Filipino. So part po yan siya ng SICADNA program natin. Pangalawang program natin, ma'am, is yung under sa Senior Citizen Welfare and Development Services, wherein isa sa mga sub-program is yung nagkakandak tayo ng mga wellness, health, emergency response na mga training activities for the senior. Kasi kung may calamities, di ba, may mga bagyo, may mga sunog, sino ba yung mga vulnerable natin, di ba? Si lolo at lola talaga. Nung pandemic sila. Then pangalawa, meron tayong assistance to older person. Tinitrain natin yung mga association natin, ma'am. Every barangay may association tayo sa senior. So we capacitate them on how to conduct proper meetings, parliamentary procedures, then also trainings on leadership and good governance para sa mga OSCA head natin in each municipality. And finally, meron tayong Senior Citizen Center, Senior Citizen Community Care Center. It is a one-stop hub o para siyang isang one-stop shop wherein lahat ng mga programa ng senior citizen sa isang LGU, pupunta lang po sila doon sa center, ay ma-avail na nila. So it is a whole nation approach, ma'am. So referral system po yung ginagamit natin. And finally, ma'am, yung program natin is Senior Citizens Policy and Development.
planning. Kasi partner natin yung mga LGUs na in-encourage natin sila na magkakaroon or mag-implement or provide ng mga bagong resolution, ordinance para sa mga nakatatanda natin within their LGUs or locality. Ayun, yun po, no, that's good to hear na lahat po ng mga stakeholders and other national government agencies, yung LGU natin, nagtutulong-tulong po sa mga programs and services rin po ni Commission. Yes, ma'am. Kasi under the law po kasi, lahat po ng mga government agencies ay inatasan po sila na at least 1% of their annual budget or allocation or their MOE must be allotted for the programs, projects, and activities para sa mga senior citizen and PWD natin. So may allocation po talaga yan sila. And ngayon so far, sir, yung mga LGU natin, supported naman talaga itong mga programa for the senior citizens. Yes, ma'am. So far, ma'am, marami po talaga sila mga initiatives din para sa mga senior citizen. Like, i-cite ko as example, itong Zamboanga City natin. So yung RA 11982 is yung binibigay natin is yung may edad lang naman na 80, 85, 90, 95, di ba? Pati 100 years old. Pero yung Zamboanga City, pag mag-edad ka ng 80 years old to 89, nagbibigay na po yan sila ng cash assistance. Pati 90 years old to 99 years old. So hindi lang 80, 85, 90, 95. Like another example in Pagadian City, if you reach 80 years old to 89, you will receive 2,000 pesos each per year. And if you reach 90 years old to 99 years old, makakatanggap ka ng 3,000 pesos each per year. Opo. So depende po yan sa LGU, sir, no, kung ano yung mga programs na nakalatag sa kanilang sa kanilang plan. Yes, ma'am. Ayun. So, buti po may mga ganito. Hopefully, yung mga ibang municipalities natin and cities natin maka-adapt din ng mga ganitong initiative, no? Assistance, cash assistance, or any assistance po na pwede nilang mabigay sa senior citizen community. Yes, ma'am. Yun talaga in-encourage namin, pero it is a case-to-case basis din. Kasi hindi po lahat ng mga LGUs may malaking budget. Pero we encourage na at least sa kunting budget nila, kung pwede silang makapag-allocate talaga ng project assistance for senior citizen. Saan po natin malalaman, sir, yung schedule of payout? Sa mga LGU na po ba? Si LGU na po yung mag-a-announce sa ating mga beneficiaries kung kailan yung kanilang payout? Or we also have information posted on our social media sites ba? Usually, ma'am, ang nakakaalam po ng schedule nila is si local government units po talaga. Kasi it involve po kasi confidentiality, di ba? Kasi alam naman natin, ma'am, it involves money. So dapat po talaga yung proseso is dapat si local government units and NCEC lang po muna yung makakaalam ng schedule natin for the validation kung magkano po yung pera na ibibigay natin within that period po. Pero nakasupport po talaga doon si National Commission. Yes, ma'am. Okay, thank you po, sir. Sir, lastly na lamang po, how can the public and the private sector syempre to further assist po in advancing the welfare of our senior citizens? Yes, ma'am. The National Commission of Senior Citizen, we are mandated to ensure that all laws, policies, and program for the senior citizen will be fully implemented up to the barangay level. But we cannot do it alone, ma'am. So we really need po the assistance, the help, and support of all the local government units of Zamboanga Peninsula, the 72 LGUs, as well as yung mga private sector stakeholders po natin. Kasi kailangan po talaga natin ng whole of nation approach, ma'am. Considering na ang National Commission of Senior Citizen ay isa pa lang po kaming bagong agency. Magto 2 years old pa lang kami dito sa Region 9 natin. So we really need the support po ng mga partners natin para makakreate tayo ng isang supportive and enabling environment for our elderly Filipinos in Region 9. Thank you, sir. Sir, one last po. Ano po yung mga mensahe po natin na pwede po nating maibigay sa ating manonood, lalong-lalo na po sa ating mga senior citizens on the Commission's goal po para sa ating community? Yes, ma'am. Una po, ma'am, gusto ko pong i-emphasize yung RA 11982 kasi sabi ko kanina, 46% pa lang po ng mga LGUs ang nakapag-submit. Kailangan po natin encourage sila na mag-submit na ngayon, ma'am, kasi national po yung approach natin. Lahat po ng mga requirements to be endorsed pa sa central office. Ang worry po namin, baka maubusan tayo ng slot for Region 9. Kasi nationwide, yung target natin is 275,000. And based sa master list submitted by the LGUs, ay nasa 300,000 na ng mga beneficiaries. So may chance po na may waiting list
na 25,000. So we encourage all the government units para naman kung una tayo makapag-submit, first to file rule kasi. First to file, first na ma-validate, first natin na makandak ng payout. So we encourage all the government units na suportahan po talaga yung senior citizen natin, i-assist natin para makomply yung lahat ng mga requirements for RA 11982. Kung sakasakali po bang merong late po na makapag-submit, may chance po na late or hindi siya makakatanggap or the following year pa po? If ever, maubusan talaga ng slot, ma'am. Kasi for Region 9, 8,866 lang po yung slot natin. Once puno na po yung slot, nakapagbigay lahat ng LGUs, may chance po na magiging waiting list sila. So, i-propose na po natin ulit sa DBM o sa Congress na sana bigyan sila ng budget kasi naubusan na. So, ayaw po nating mangyari yan na kung kaya naman natin makapag-submit ng mas maaga, at least encourage natin sila para ang Region 9 talaga, lahat ng beneficiaries mabigyan talaga. Tama po. Oo. So, thank you very much, sir. No? With that po, sana po sa mga nanonood sa atin ngayon, sa kanilang mga tahanan or nakikinig po, mag-submit na po tayo ng earlier. Kasi pwede naman po mag-submit as early as 6 months before your birthday. Kaya kung sakasakali po, mag-submit na po tayo ng mas maaga ngayon para sigurado po na yung buong Region 9 ay kumpletong makakatanggap po. Lahat ng beneficiaries natin. Thank you very much po. Once again po, maraming salamat sa ating panauhin. Thank you very much po, Sir Jory. Ayun, thank you po. And with that po, kung meron po tayong mga nais pa pong questions ba or nais po na matanong sa ating commission, meron po silang opisina sa Pagadian City and you can contact them. They also have Facebook page, I believe po. Yes, ma'am. Yung Facebook page natin is NCEC Cluster 6. So, pwede po nating i-follow or i-like para updated po tayo sa lahat ng kaganapan ng programa at servisyo na inahatid po ng NCEC sa lahat ng nakatatanda in Region 9. Thank you very much po once again. Follow na lang po natin yung kanilang page para kung may karagdagang question pa po kayo or clarification, pwede nyo po silang i-message. No? And with that, maraming salamat po once again po sa ating panauhin. Again, we have the OIC Director po of National Commission of Senior Citizens here po in Region 9 or the Cluster 6 po. No? We have Sir Jory Padayogdog. Maraming salamat po, sir. And thank you very much po sa ating mga manonood ngayong araw. Of course, thank you very much also to the following sponsors. We have Dunkin, Penguin, Zamboanga, Carimadon, and Camiseta, all available here at SM City Minpro. Magkita-kita pa po tayo sa ating mga susunod na episodes ng PIA Kapihan na Zamboanga sa SM City Minpro. Sa ngalan pong muli ng PIA Director General Catherine Chloe De Castro and PIA Regional Director Miss Noemi Adaga, ito po si Myra Espinosa. Muchísimas gracias. Philippine Information Agency, Kapihan na Zamboanga. Sharing with you timely, accurate, and relevant information regarding government programs, projects, and activities. Catch us every Thursday at 4 p.m. on eMedia.